Magandang umaga sa inyong lahat, no? Nandito na naman ako. So sa umagang ito, no, dito po ako sa aking mga dragon fruits. Gusto ko lang po i-share nangyari dito sa aking dragon fruits, no? Nakakagulat na pinasok ng fungus. Ayan po. So nakakalungkot, no? Isipin na nag-umpisa ng mga mulaklak, ganito ang nangyari. Kita po natin, no, na tutuyo na yung mga stem niya, no? Ayan po, may bulaklak na, ano, yun po, oh. Meron na. Yan po. So sayang, no? Sa akin po parang ang hirap na to ipigilin, no? So ang naisip ko na po is palitan ko na lang to. Yung tanim ko na to. Patanggal ko na lang tong mga sanga na to. Ito po yung mahirap isipin, no, na ganito yung ating mga tanim. Ang wala nang solusyon to, no? Ang solusyon nito is tanggalin na lang, palitan ng bago. So kung mayroong mga suggestion po kayo, yung mag-suggest po kayo kung may solusyon pa ba itong aking tanim na dragon fruits, no? Sayang talaga, no? No, nakaraang mga taon, itong aking dragon fruits, mga 200 na poste. Halos 150,000 nakabinta po ako, no? Sa isang season ng kanyang bunga. So nakarang taon bumaba kasi ito na nga yung may mga affected na mga yung mga sanga niya, no? So ito po na sakit yung mahirap kontrolin, no? Yan po, no? So nag-suggest po ang mga naka-experience nito na nasolusyonan nila yung sakit na to, no? Yung mga veterano dyan sa dragon fruits, no, yung marami experience sa dragon fruits, mag-comment po kayo, mag-suggest po kayo ano yung solusyon nito, no? So ngayon lang to nangyari sa aking mga tanim. Ito po, no? Wala na tayo dito nga aasahan kasi natutuyo na yung mga dapat sa sunod na bunga, may bunga-bunga na rin to. So medyo mahirap, no, isipin na ginastusan natin ng malaki, invest po tayo pero ganito yung nangyari. Mahirap isipin. Yan po, no, ito yung mga sakit na hindi natin alam kung paano to gamutin. Parang dumidikit. Ayan po, no? So sabi ko, gawin ko na lang, tanggalin na lang lahat at saka i-disinfect ulit yung lupa
para mawala tong mga sakit, no, ating ampalaya, no. So naghihingi po ako ng mga suggestion nyo kung ano po yung dapat gawin, no. Sayang, malago na sana, no. So ngayong season sana lalong dadami sana yung ating harvest, kaso ito yung nangyari sa aking mga tanim. So ito po, no, na matuto po tayo, no. So maging isa sa mga hindi maganda na experience to na sa aking tanim, no, na ganito nung nangyari. Dahil sa napabayaan, ito yung nangyari. Wala rin po tayong, di rin po natin masisi yung dragon fruits. Kasi napabayaan natin, no? Sayang talaga. Wala na, hindi na mabalik yung dati. So gagastos naman tayo ulit nito sa pag-alaga ulit ng panibagong alaga na naman to. Ito po yung makikita natin, no, yung bagong sibol na sanga, yun po ang nauuna lagi na naapektuhan ng punggos na to. Ano bang klaseng punggos to? So ito po yung aking dapat gawa ng paraan, no. So siguro matuto na ako nito, no, na mag-ingat sa pag-alaga ng dragon fruits. So yun po, wala na po tayong magawa. Sayang, laking logi nito. Sige lang, gawin nating maganda kung paano natin makabawi ulit, no? Hindi ito yung rason na tayo titigil sa pagtanim ng dragon fruits, no. Baguhin ulit, no. Ibahin na naman yung strategy natin kung paano natin malagaan tong ating mga tanim. So yung mga maraming experience po sa dragon fruits, no, hihintayin ko po yung mga suggestion nyo, no. Mag-comments po kayo para sana makatulong din kayo sa akin, no. Sana may natutunan din po kayo dito, no, na dapat iwasan, no, at saka ingatan nyo ang inyong mga tanim. So nakakalungkot pero di po tayo magpapadala dyan, no. Nakapokus po kami doon sa aking ampalaya. So kaya hindi ko po naagapan na ganito na pala yung aking dragon fruits dito. So sayang. So tanggapin na lang natin, no. Wala na tayong magagawa dito. Kasi ganito na, no. Hingin lang tayo ng karunungan kay Lord. Kung ano mga strategy na dapat nating gawin dito. So ito yung umaga na. Sana matuwa po tayo. Pero ito po yung nangyari, no, sa aking tanim. So wala tayong magagawa dito. Gumawa ulit tayo mag-isip po tayo ng anong magandang paraan dito, no.
So baguhin ko ulit to. Or tanggalin ko lahat ng mga sanga na to, baka umuki pa yung mga nasa baba na to, no? So yun po, no? Ito lang po ang ma-share ko sa umagang ito. Sana magkaroon na po kayo ng idea kung paano nyo maproteksyonan ng inyong dragon fruits, no? So kapon tuwang-tuwa ako sa aking mga niyog, no? Kasi nagbubunga na sila. Pero nung pagdating ko dito sa dragon fruits, ito yung mukha niya, no? Sayang, sayang talaga. Ito po yung mayroon na pong maliit na bunga. Ayan po. Within 3 weeks, makain na tong bunga na to. Pangkain lang, no? Wala na tayong maibenta. So, yun lang po, no? No choice po tayo. So, ayun po, may maliit na buds tayong nakikita. Okay. Pasalamatan na lang natin si Lord, no? So, maging silbing aral ito sa atin, no? Na wag nating pabayaan yung ating tanim. No? So, God bless po sa lahat, no? Suggest po kayo, no? Comments po kayo. Anong magandang mga idea na dapat gawin dito? Makatulong mo naman kayo sa akin, no? So, yan lang po sa umagang ito, no? God bless. God bless sa lahat.